Opisyal nang ni-wave ng Orlando Magic si Jonathan Isaac dahilan para maging unrestricted free agent ang dating number 6 overall pick ng 2017 NBA Draft. Isa itong pagkakataon para sa Los Angeles Lakers na makakuha ng isang dekalidad na defender nang hindi na kinakailangang mag-trade o magbitiw ng kahit sinong player kapalit. Ang 28-year-old na si Jonathan Isaac ay may career averages na 6.8 points, 4.5 rebounds at 1.2 blocks kada laro sa 7 season kasama ang Orlando Magic. Bagamat limitado ang kanyang papel nitong nakaraang season at nagtala lamang ng 2.6 points at 2.5 rebounds sa 52 games, hindi maikakaila na isa pa rin siya sa pinakamahuhusay na defensive forwards kapag nasa tamang kondisyon. Kung mapupunta siya sa Lakers, malaking maitutulong ni Isaac sa depensa. Kaya niyang bantayan ang halos lahat ng posisyon, protektahan ng rim, humarang ng tira, kumuha ng rebounds, at magbigay ng haba at athleticism sa frontcourt. Maaari rin siyang maging mahusay na kapalit sa second unit at makatulong sa depensang matagal nang gustong palakasin ng Lakers. Gayunpaman, may kaakibat ding malaking risk ang pagkuha kay Jonathan Isaac. Kilala siyang isa sa mga manlalarong madalas maapektuhan ng injuries, kabilang ang matinding ACL injury na naging dahilan upang makaligtaan niya ang halos 2 buong season. Ilang beses na rin siyang bumalik at muling na-injure, kaya malaking tanong pa rin ang kanyang durability. Sa kabila nito, kung makukuha siya ng Lakers sa isang team-friendly contract at mananatili siyang healthy, maaari itong maging isa sa pinakamagandang low-risk, high-reward na pirmahan ngayong off-season. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Dapat bang kunin ng Lakers si Jonathan Isaac bilang bagong free agent? Samantala, habang abala ang ibang koponan sa paghabol ng mga superstar, tila tahimik ngunit matalino ang plano ng Los Angeles Lakers. Ayon sa NBA insider na si Michael Scotto, kabilang ang Lakers sa mga koponang interesado kina Dean Wade at Jack Landell ngayong off-season. Ang 29-year-old na si Dean Wade ay isa sa mga pinaka-underrated na 3-and-D forwards sa NBA. Kilala siya sa kanyang mahusay na depensa, mataas na basketball IQ at maaasahang 3-point shooting. Kaya niyang bantayan ang iba't ibang posisyon habang nagbibigay ng floor spacing sa opensa. Hindi man siya madalas mapansin, isa siyang uri ng player na gustong-gusto ng mga championship contenders. Kung mapupunta siya sa Lakers, malaking tulong siya bilang wing defender na kayang depensahan ang pinakamahusay na scorer ng kalaban. Magiging perpektong kasama rin siya ni Luka Doncic at LeBron James dahil hindi niya kailangang laging hawak ang bola upang maging epektibo. Samantala, ang 30-year-old na si Jack Landell ay isang matibay at veteranong center na kilala sa kanyang rebounding, physicality, screen setting, hustle at kakayahang tumira mula sa labas kapag kinakailangan. Hindi siya madaling umatras sa ilalim ng ring at laging nagbibigay ng enerhiya sa bawat minutong nasa loob ng court. Kung makuha siya ng Lakers, maaari siyang maging maaasahang backup center na magbibigay ng kalidad na minuto, depensa at rebounding. Makakatulong din siyang mabawasan ang pressure sa starting center at magbibigay ng lalim sa frontcourt ng Lakers. Bagamat hindi sila ang pinakamalalaking pangalan sa free agency, sina Dean Wade at Jack Landell ay eksaktong klase ng mga role players na kailangan ng isang kuponang gustong lumaban para sa NBA championship. Minsan, hindi superstar ang nagdadala ng titulo, kundi ang mga manlalarong handang gawin ang maruruming trabaho para manalo. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Maganda bang mapunta sa Lakers sila Dean Wade at Jack Landell? Garland is picked up by Davis on the switch. He gets to the foul line, sends it back to Wade. Wade drives it, done. Wade. Russell got it hooked. Oh, it's nice deep post. Good help by Wade. Yep, Wade with the backhand. Jock says it's mine. Ball loses it behind his back. How about this one here? This is going and finishing off the vert.